ang pang 10 character natin ay yung dot. Ang kukunin nating character to the left ay hanggang dito lang, sa O. So, ibig sabihin, kung nakuha natin yung character natin na 10 hanggang dot, magma-minus tayo ng 1, 2, 3. So, 3 minus natin. So, mag-minus tayo ng 3. Okay? So, pag minus natin yung, 1 lang pala yung minus ko. 3. So, pag minus natin yung 3 at kinuha natin yung left, ibig sabihin, yung character to the left minus 3 character magmula doon sa dot, ano matitira? Ito lang, Rogelio. So, enter natin. So, yun yun. Kaya natira yung Rogelio. Okay? Second, paano natin, i-copy na lang natin itong search natin para hindi na tayo gagawa. So, yung mid equals mid, itong text natin, comma, ano yung start number natin? Pag ginamit natin yung search, ito yung magiging start number natin, yung dot. Pero hindi naman yung start number natin. Ang start number natin ay yung A. So, magma-minus 1 tayo doon. Comma, ilang karakter yung kukunin natin? 2. So, 2 lalagay natin. Close parenthesis, enter. Kaya nakuha natin yung A. So, dito naman sa right, equals right. So, yung right nito, comma, pag nakita natin yung search, nasan yung search? Nandito, di ba? Ipa-plus natin yung space. Nakuha niyo plus natin yung space. And then, pag nakuha natin yung character to this space, kukunin natin lahat ng total character. Total character, ima-minus natin dito. Ano matitira? Ito na lang, di ba? So, lalagay natin doon, len, and then ito, minus, yung nakuha nating search, plus space. Pero, wag nyo kalilimutan na lagyan ng close parenthesis dito. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng close parenthesis dito, ibig sabihin itong plus 1 nito magiging magsusobra siya pag wala siyang close parenthesis. Ibig sabihin, ima-minus natin itong buong search nito plus ito. So, pag in-enter natin, batas. So, pag din-drag nyo yan, kuha lahat. Okay? So, yun yung unang way. Paano yung another way? Yung another way natin, so, meron tayong, ito same lang din. Mid lang din ang gagamitin natin. Pero dito, so, copyhin natin itong search. Search natin. And then, minus 3. Kunin natin yung search. Copy. Equals. So, yung search natin, pag nakita natin yung search, 7 siya, di ba? Ay, yung dot. Ito siya, yung dot natin. So, tingnan natin. Search natin. Okay. So, dito natin ilagay. Okay. So, 10. I-minus 3 natin. Ibig sabihin, itong minus 7 natin ito ay ito. Di ba? So, sa left, madaling kunin. Pero pagdating na substitute natin, replace natin, i-replace natin yung, let's say, batas muna kunin natin. So, ang pagbatas ang kinuha natin, so, batas, lagay natin ng, hanggang dito yan, di ba? So, plus 1 tayo. So, pag nag plus 1 tayo,
Dito natin lagay kasi batas ang kinukuha natin. So, 11. Ibig sabihin, 11 character magmula rito. Di ba? Paano kung palitan natin ng blank? Ano matitira? Ito, palitan natin ng blank. Ano natira? Batas lang, di ba? So, gamitin natin yung replace. Equals replace. Ano yung old text natin? Ang old text natin ay ito. Ito yung old text natin. Di ba? Comma, saan tayo mag-start? Start tayo ng 1. So, 1 tayo mag-start. Comma, ilang number of characters yung papalitan natin? Hanggang dito, di ba? So, yun yung search natin. Yung search plus 1. Papalitan natin ito. After nung dot, kasama yung space, palitan natin yan. So, ibig sabihin, ito yon. And then, comma. Ano yung ipapalit natin dito? Blank. So, double quotation, close parenthesis, enter. Di ba? So, same rin. Ibig sabihin, hinanap natin yung character after this space, after the dot. So, nung nakita na natin yung after the dot, pinalitan natin ngayon itong character ng blank. Diba? So, blank ang pinalitan natin. Ngayon, how about Rogelio? Kung Rogelio ang kukunin natin, saan tayo mag-start ng character? Start tayo ng character, dapat dito. Ang papalitan naman natin ay ito. Yung A batas. Tingnan natin kung pwede natin palitan. Okay? So, you see? Equals replace itong character nito, comma, saan tayo mag-start? Wala na yung paste. Search, and then double quotation, dot, double quotation, comma, sinearch natin dito. So, nung nakita niya yung, ano yung nakita niya? Dot. Di ba? So, pag nakita niya yung dot, mag-minus 3 tayo. Ito na siya. Minus 3. Okay? Comma. Number of characters. Ilang characters yung papalitan natin? So, kahit naman i-maximum natin, lahat naman yan papalitan, di ba? Let's say, maglagay tayo ng length of characters nito. Ilan yung length of characters nito? Let's say, sabihin natin, hindi, lahat-lahat. Let's say, sabihin natin 20. Okay? Pero saan tayo magsisimula? Dito lang, di ba? So, kahit 20 characters yon, papalitan niya lahat yan. Kahit hindi umabot ng 20 characters. Ito yung papalitan niya. So, lagay na lang natin ang len. Len, nito. Kasi kahit hindi naman natin alam yan, kahit ilan yan, pwede yan. Okay? As long as, dito siya magsisimula. Okay? So, close parenthesis natin. Then, enter. New text. Comma. Ano yung new text natin? Blank. Blank, di ba? So, close parenthesis. Enter. Ano yung nagkulang natin? Saan tayo sa O. 2, 4, 6. Mukhang sumobra tayo. F 9 7 1, 2, 3, 4, 5 sa O. Sa O niya tinanggal. Okay? Kasi doon tayo nag-start magtanggal. Kailangan mag-start pala tayo magtanggal dito sa space. Hindi dito sa O. So instead of minus 3, minus 2 lang. Kasi isusubtract lang natin ay yung dot at saka ito. So dito siya magsisimula sa space. Tatanggalin natin to. Gawin natin 2. Enter. So, yun yung replace. So, meron tayong left. Tingnan nyo na lang kung alin mas madali. Depende sa inyo. Pero depende rin sa gamit yan. Minsan kasi mas madali yung replace, minsan mas madali yung left.
Okay? Alin sa dalawa? Basta, kailangan maintindihan nyo kung ano yung gamit ng replace, ano yung gamit ng search, ano yung gamit ng length, at saka yung lead. Kailangan ma-master nyo siya para kahit paikot-ikotin nyo siya sa data nyo, pwede nyo gamitin. Okay? So, yun yung pwede natin gawin dun sa may, kung marami man yan, i-drag nyo na lang yung formula. Okay? So, clear? Okay. Susunod, meron tayong so may tanong doon sa may macro. Sino may tanong sa macro? May tanong sa macro? Ano tanong sa macro? Yung pagka nag-record tayo, di ba parang hindi tayo sa palagay na anong record. So, pinindot niyo Yung sino yung walang paano nyo malalaman yung sheet name? Halimbawa, meron tayong sale. Let's say, baray natin to. Let's say, ito ay Roger. Ito ay Amy and Naomi. Meron ba kayong functions na nagsasabi kung anong sheet? Kung anong sheet kayo? Kung anong sheet name? Halimbawa, meron tayong header. Okay? Meron tayong header dito. So, meron tayong table. So, let's say, sabihin natin na ito ay sales of Roger. Tapos ito ay sales of Amy. Tapos ito ay sales of Naomi. So, hindi natin alam kung ano yung functions na pwede nating malaman kung anong sheets. Equals sheet name. Wala naman, di ba? Wala tayong sheet name. Tingnan natin. Wala. Error. Okay? So, gawa tayo ngayon. Paano tayong gagawa? So, sinabi ko sa inyo ng last week, pwede tayong gumawa ng sarili nating functions. Di ba? So, yung functions na gagawin natin, pangalanan natin yung sheet name. So, gagawa tayo sa F11, Alt, F11, okay? Pero isa-save niyo siya para magamit niyo siya sa ibang workbook. Dito niyo siya isa-save sa personal macro niyo para magamit niyo siya sa lahat. Pero ako ngayon, gagawin ko muna dito sa workbook ng book 1. Okay? So, save as, let's say, sheet name. Pero, Excel enabled. Yun sa akin. Pero yung sa inyo na personal macro, hindi nyo naman save sa workbook eh. Si-save nyo sa personal macro nyo. Okay? So, walang problema kahit na ano naka-save dito. Okay? So, save natin sa desktop muna. And then, okay. Ano yung pangalan natin? So, bahala na kayong mag-invento kung anong gusto nyo pangalan. Pero, papangalanan ko siya ng sheet name. Okay? So, sheet name ko, Alt F11. So, sheet name. Then, insert ako ng module. Okay? Every function, nagsisimula sa function. Function. And then, ano yung name ng function mo? Let's say, sheet name. Sheet name. Open and close parenthesis. Okay? So, ibig sabihin, nag-open na siya. So, meron kasing application holder na pwede nyo tawagin yung name. Tingnan natin, ha? Sheet name
ito yung function mo, sheet name is equals to application dot color. So application dot color dot worksheets. Tingnan natin kung may S or wala. Dot name. Okay. Pag naging capital, ibig sabihin, nag-adjust yung code natin. Okay, so tingnan natin. Equals sheet name. Nag-appear na siya, di ba? Kanina wala. So, ano yung sheet name natin? Wala. So, try natin na sheet name. So, ibig sabihin walang S. So, Roger. So, ang gagawin natin ngayon, dito, i-highlight natin lahat from Roger, Amy, Naomi. So, sasabihin natin na equals, double quotation, sales of, space, double quotation, and sheet name. So, yung sheet name natin and double quotation. Then, enter. So, ano yung una? Sales of Roger. Ano yung pangalawa? Pangatlo. So, ibig sabihin, i-call nyo yung pangalan ng sheet name. So, meron na kayong sariling functions using the sheet name. So, pwede nyo siyang baguhin. Halimbawa ay gusto nyo mag-trip kayo, Tagalog. Lagay na lang natin ng pero walang space pangalan. Pangalan ng dahon. So, palitan mo rin to. Copy mo, and then yung sheet name mo. So, pag nilagay mo siya rito, enter mo siya, mag-error yan, di ba? Kasi wala na yung sheet name. So, palitan mo to ng pangalan ng dahon. Enter. So, okay na to. So, makukuha mo yung sheet name. How about naman file name. So, meron din yan. So, file name naman is, so, copy mo lang dito. Pwede mo rin dito na ilagay. Paste. So, mag-iba ng procedure. So, lagyan natin dito ng pangalan ng books. So, pangalan ng books. Copy natin. Kaya lang lalagay natin ng worksheet. Try natin ng color worksheet parent or parent muna. Try natin parent dot worksheet. So, equals pangalan ng books. So, baliktarin natin. Minsan kasi makalimutin din ako So, sheet natin, X natin, and then lagay natin dito. Worksheet, dot application color dot worksheet parent dot name. Click natin. So, ibig sabihin, sheet name dot xlsm. Okay? Paano mo nalalaman yung text na dapat ilagay doon sa macro? Doon sa macro? Kasi merong mga, pag nilagay mo siya, so ilagay natin ng, pag hindi siya lumabas, okay, dot. So meron siya mga pangalan. Ito yung mga pangalan na pwede nyo ilagay, na pwede siya. Kaya lang, hindi ka talaga kabisado yan lahat. So yun lang yung mga natatandaan ko na pwede nyo gamitin. Kasi, minsan din, nagagamit ko kasi yun. Kaya yun lang yung alam ko. Kasi madami yan. Kung talagang tutusin, pag chinek nyo yan, napakalawak ng macro. Okay? Sa macro, ang alam ko pa lang, mga nasa out of 10, mga nasa 1.5 or 2 siguro. Nandun pa lang ako. Kaya marami pa akong kakainin.
So hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako ng macro. Kung ano lang yung alam ko, yun lang yung sinishare ko. Kaya hindi ako nag-open ng Excel macro mismo. Kasi hindi ko kayang panindigan talaga na ituro na purong macro talaga. Kaya hinahalo ko lang dun sa advanced. Kasi more on advanced naman ng Excel ang macro Normally nga, kung macro pag-usapan, superior or expert na talaga yan, yung macro. Kaya lang, sinasama ko sa advanced kasi makakatulong din yan kung minsan. Lalo na dun sa kung meron kayong mga katulad ng sheet name or yung mga ibang mga pwedeng paggamitan. So, pwede nyong itry sa inyo. Okay? So, ayun yung ginamit natin. Pag hindi nag-appear yung let's say dito, kapag naglagay kayo ng dot at hindi nag-appear yung kasunod, let's say nakaganyan kayo, either control J or control space para mag-appear kung ano yung susunod. Control J or control space. Mag-a-appear yun. Okay? So, dyan natin tatapusin yung macro natin. So, we'll proceed to yung topic talaga natin. Ano yung topic natin ngayon? So, sino yung merong USB para makopy nyo yung topic natin ngayon? USB. Copy. Para copy nyo dyan sa Okay. So, buksan nyo yung look up picture. So, buksan nyo yung look up picture. Nakabukas na? Ganyan lang. Okay. So, dito muna tayo. Alt W G. Okay, so meron tayong pagpipilian. Let's say, ito marami to, yung selection natin. Pero dito sa sample natin ay meron lang tayong dalawa. Okay? So siguro naman, alam niyo na yung index match, VLOOKUP, offset, HLOOKUP. Alam niyo na yan? HLOOKUP. HLOOKUP, horizontal lang yan, same as VLOOKUP. Yung VLOOKUP, ang reference natin ay vertical. Ang HLOOKUP is horizontal. Okay. Meron tayong month, number. And then, meron tayong 1 to 12. So, gumawa kayo ng 12. And then, meron tayong month, name. Okay? Meron tayong January. So, meron tayong
month number dito. Okay. Let's say ang month number natin ay between 1 to 12. Ito. Okay? So, meron tayong 2, 4, 8, 12. So, ito yung let's say choose function. So, lahat ito, function to ha. And then, meron tayong V lookup. Meron tayong index with match. Kasi kailangan partneran yan eh. Okay, meron tayong match. Meron tayong offset. Okay. So, ayan. Ilan function nyo i-compare natin? Ito yung mga tinatawag nating lookup functions. Okay? So, meron tayong lookup function. Ano yung arguments ng choose? So, meron tayong arguments na index number and value. Okay? Sa index number, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung tinatawag natin index number. Yung value naman, kapag ang index number mo ay 1, ano yung value mo? Kapag index number mo ay 2, ano yung value mo? Okay? So now, try natin sa choose. Ang index number natin ay 10. Ito yung index number natin. Comma, ano yung value natin? So, ang value natin, ang kukuhanin niya ay yung pang-10 value. Kasi 10 yung nilagay natin sa index eh. So, kailangan, kung meron tayong 12 months, 12 value ang kailangan meron tayo. Ano yung first value? January. Second value, February. Third value, March. So, instead na ang gawin nyo ay i-type nyo ng double quotation, January. Ang gawin natin is equals choose. And then ito, comma. Ida-drag ko tong January to December. Okay? So, dinrag ko siya, di ba? Pagka-drag ko, i-highlight ko siya. And then F9. F9. Okay? So, ibig sabihin, nung F9, kung ano yung value nyo rito, from January to December, ilalagay nyo ron. Kaya lang, ang separator natin, ng arguments natin ay hindi sa semicolon. Kung hindi, comma. So, palitan natin yan. Tanggalin muna natin to, tsaka tanggalin natin to. So, ang gagawin natin ay, i-copy natin ito, then H tayo, enter muna natin. I-close parenthesis muna natin para ma-enter natin. Okay? Ayaw niya. Lagyan natin dito. Okay? So, ang gagawin natin dito ay copy natin dito. Kaysa isa-isa natin. Then, Control H. Palitan natin ng comma. Then, replace. So, ibig sabihin, comma na siya, di ba? So, naging comma. Okay, so tanggalin natin tong single quote kasi ginawa lang natin ng text. So ilan na meron tayo? Kapag ang value ay 1, ibig sabihin ay January. So, ito yun. Pag value ay 2, ibig sabihin ay February. Up to, ang value natin ay 10. So ang value natin ay October. Kasi yung October natin ay pang 10. So enter natin. So October siya. Ngayon, pag pinalitan natin to, let's say, gawin natin 9. Anong maging sagot? September. Okay, so yun yung choose. Yung VLOOKUP naman, simple VLOOKUP. VLOOKUP equals this, comma, G to H, comma, ilang column, 2, comma, 0. And then, enter. So, same din siya. September.
Okay? So, pag pinalitan natin, let's say 6. Ano yung 6? So, June siya. Okay? How about index? So, sa index naman, kunin muna natin yung match. Okay? Ang result ng, ano yung result ng match? Number. Ang number na yan, ibig sabihin, kung pang ilang row, yung lookup value natin. Halimbawa, ang lookup value natin ay 6. Pang ilang row ba yung 6? 7th row, di ba? Pag dito tayo nagsimula. Pero pag nagsimula tayo dito, pang 6 lang. Okay? So, dito tayo magsisimula. So, ang gawin natin, equals, match. So, ang match natin, we have only 3 arguments. Unlike VLOOKUP, meron tayong column index. Dun sa VLOOKUP natin, ang table array is from the lookup value up to the result na gusto natin makuha. Di ba yung table array natin? From lookup value to the result. Tapos bibilangan natin kung ilang column. Ang lookup array naman natin is isang column lang kung saan natin hinahanap yung lookup value natin. Okay? So, ang lookup value natin ay ito. Saan natin siya hanapin? Sa G. Kasi yung H result na to eh. So, sa G natin hanapin. And then, comma, 0. Close parenthesis, enter. Okay? Ibig sabihin, pang 7. Okay? So, yung index naman natin, kaya halos lagi magka-partner itong index at saka match. Ito yung combination nitong VLOOKUP. Okay? So, yung VLOOKUP, ang disadvantage ng VLOOKUP, kapag ang lookup value mo ay nandito at ang hinaharap mo ay nasa left side, hindi siya pwede. Kailangan from left to right. Di ba? Pag bumaliktad na siya, hindi na pwede. So, doon papasok na yung index match. Okay? So, yung match natin, pang 7. Yung index naman natin, ilan yung arguments natin ng index? Ang index natin equals index, okay? Yung unang yung gagawin natin. Yung array natin, itong array na ito yung gusto nating makitang result. Ano yung gusto nating makitang result? Yun ang month, di ba? Nasa column H. So, column H tayo. So, lagay natin column H, comma. Ibig sabihin, alin sa dalawang ilagay mo, pwede siya. Pag ito ay omitted, ibig sabihin row ang hinahanap mo. Pag ito ay omitted, ibig sabihin ay column ang hinahanap mo. Okay? So, alin sa dalawa yan. So, ngayon, ilang row? How many row number? Nakita na natin yung match. Pang ilan siya? Pang 7, di ba? Pag mula rito ay pang ilan? Pang 7, di ba? Ito, 1, 2, 3, hanggang dito. So, comma, kunin natin yung value nung nasa match natin. Then, enter. So, ibig sabihin, June siya. So, pag change natin siya ng 4 April. Di ba? So, tingnan natin. Balik rin natin ngayon. Hindi. Tapusin muna natin yung offset. Yung offset naman, ibig sabihin ng offset, di ba, gumagamit tayo ng absolute and relative reference. Sa relative reference natin, kapag same position, ibig sabihin ay 0 row and 0 column. Yeah? 0 row and 0 column. So, ano yung mga pa natin? Equals offset. Sa offset natin, ano yung mga arguments natin? Reference. Ibig sabihin ng reference, ito yung parang pinaka-active cell mo dun sa may sa macro natin. Kumbaga, yun yung pinaka-reference natin. Halimbawa, magre-reference tayo ng ano ba yung hinahanap natin? Hinahanap natin ito, di ba? Mag-reference tayo ng H1. Dito ang reference natin. Okay? Pag ni-reference natin ito, ibig sabihin, ito ay 0. Pag bumaba siya, 1. Pag bumaba ulit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then how about the column? Same column. So 0 siya. So lalagay natin, ano yung reference natin? Reference natin ay H1.
Pero lagi siyang naka dollar sign. Okay? Comma. How many rows? How many rows? Kung yung match natin, nakita niya ay 5. Nasa April. 5 siya, di ba? Ito. Ilan ito? 0. 1, 2, 3, 4. So, kailangan yung match natin ay bawasan natin ng isa. So, 5 minus 1. So, lalagay natin ay ito minus 1. Comma. Ano yung column natin? Same lang din. So, 0. And then yung height and width, kaya mo lang kasama yung height and width na yan kung let's say sabihin natin gaano kataas yung gusto mong makuha. And then gaano kalapad. So, gagamitin natin yan pagka nagpunta tayo ng offset sa may naming convention sa table. Okay? Later on, i-discuss ko sa inyo yung height and width na yan. So, for the meantime, hanggang dyan muna tayo. Enter. So, April din, di ba? So, change natin. Let's say 5. Day. Ito na ngayon. Balik rin natin. Alin yung nag-error? VLOOKUP lang yung nag-error, di ba? So, lahat pwede. Okay? So, yun yung disadvantage ng VLOOKUP. Although, madali siyang isulat kasi ilang argument lang, hindi katulad ng index sa mga ng match. Kasi pwede mong tanggalin na yung match dito, instead dito ay ilagay mo ya, instead of L2, maglagay ka ng match. Match, ano hinahanap mo? Ito. Saan mo siya hinahanap? Lookup array dito. Okay? Ibig sabihin, yung array mo sa index is the same dimension ng lookup array mo. Hindi kailangan magkaiba to. Kung ito ay full G, ito rin. Okay? Ha? Halikpan. Ay, dito pala. Kailangan buong column din. Kung ito ay buong column, ito naman ay buong column din. So, dito natin siya hanapin. Kung ito ay, let's say, sa index nyo, in-highlight nyo lang ito. Okay? And then, in-F4 nyo. So, dito sa match, hindi siya pwedeng buong column. Kailangan, from 1 to 13 row lang din. Ibig sabihin, from H1 to H13. So, ibig sabihin, kailangan same dimension yung array mo at saka yung array mo. Okay? So, kung ito ay 1 to 13, 1 to 13 din siya. Kung ito ay buong column din siya. Okay? Then, comma, 0, then close parenthesis sa index. Then, enter. So, May. Okay? So, pares lang din siya. 9, September. So, yung VLOOKUP lang ang naiba. So, yun disadvantage ng VLOOKUP. Okay? Kaya masterin niyo yung index match. So, yan, isa yan sa powerful combination ng Excel. Index match. Okay? So, punta na tayo sa picture. Ito na yung picture. Kaya ko sinabi may disadvantage din ng VLOOKUP. Kasi, dito sa picture, hindi siya gumagana. Yung VLOOKUP. Gumagana ng lahat kung lang picture. Yung choose, hindi pala yung choose. Okay? So, dito, ang gagawin natin, ang goal natin dito is, kapag sinelect natin yung athletic, meron tayong picture dito. Let's say, copy natin ito. Dito. Okay. Copy siya. Minsan hindi nagsasakto, di ba? Yung picture. So, kailangan nyo pang isakto. I-press and hold nyo yung Alt. Press and hold the Alt. Magsasakto siya. Okay? And then, kung gusto nyo yung sakto yung sa cell, Alt, then hilahin nyo. Automatic
a-adjust siya base dun sa laki ng cell. Kapag nakapindot yung Alt. Okay? Click nyo lang yung Alt. So, ito siya. So, ang target natin is kapag kinlik natin yung mariners, ito yung picture. Kapag kinlik natin yung athletics, ito yung picture. Kapag kinlik natin yung iba, yun yung picture. Katulad na sa HR na template natin. Okay? So, paano natin gagawin yan? First, equals, hanapin natin yung, ano yung sinasabi natin kanina? Index. Huwag tayo gagamit ng VLOOKUP. Ano yung hanapin natin? Picture, di ba? Nasaan yung picture? Anong column? B. So, absolute natin. Column B. Comma, match. Ano yung hanapin natin? D2. Di ba? Dito yung hanap natin. F4. Comma, kasi hindi na magbabago to kaya in-F4 natin. Saan natin nahanapin yung lookup value natin? As a lookup array. Mariners. Nasa A column. Then F4, comma, ano yung hinahanap natin? Text. So, magiging match type natin ay 0. Kasi exact. 0. Close parenthesis. And then close parenthesis. So, pag in-enter natin to, ano sagot? 0. Ibig sabihin, ang hanapin niya ay ito. Pag nilagyan ko ng number, ito yung nakita niya. Ito ay, let's say, lagyan ko ng 2 dito. Kapag tinu ko yan, Mariners 2. Ito yung nakita niya. So, ito yung nakikita. So, delete natin. Pero hindi yan ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay picture. So, i-copy natin to. Copy. Gawa tayo ngayon ng naming convention. Okay? Name manager. Saan tayo pupunta? Sa name manager. Control F3 or data ay formula, sorry. And then name manager. Or yung shortcut natin is Control F3. Okay? Dito sa Control F3, gagawa tayo ng names. Halimbawa, palagay natin na picture or my picture. My picture. Kailangan, alam nyo kung ano yung nilagay nyo rito. Okay? So, ano yung may picture natin? Paste natin ngayon yung formula na nilagay natin. And then, okay. So, check natin kung tama. Kasi pag kinlik natin ito, kailangan i-highlight niya yung Marines. Nasa Mariners. Dito. So, pag kinlik natin, naka-highlight siya, di ba? Okay ko. So, close. Palitan natin. Gawin nating athletics. So, punta tayo sa name manager. Check natin. Kailangan mag-highlight yung itong athletics. So, pag kinlik ko siya, nag-highlight. Di ba? Okay. So, pwede nyo nang i-delete yung sinample nyo rito. Kasi nailagay nyo na dun sa naming convention. Okay. Ano yung pangalan na ginawa natin? My picture. So, yun din yung ipangalan nyo rito. Gawin nyo siyang equals my picture. Okay? Then, enter. Nagbago siya, di ba? So, try natin. Mariners. Kailangan magbago. Di ba? So, ibig sabihin, base dun sa ginawa nating formula, dun sa naming conventions or sa name manager natin, magre-reflect dito sa picture na ipinangalan din natin sa kanya. Okay? Kaya yun yung hahanapin niya. So, kung gusto nyo lakayan ito, lakayan natin. Or, kung gusto nyo same, so, click nyo lang. Or, yung control, and then control A. Nag-highlight lahat ng picture. Yung control A. Pag na-highlight nyo isa. Okay? So, dito, i-drag nyo lang para sumakto. Tingnan natin. Alt pala. Alt. And then, yung sakto natin.
Para yung picture natin dito, sakto rin. So, sakto natin dito. Okay. Ito lang pala yung sakto. Okay. So, hindi sakto rito. Ano yung page dito? ROCW 10 F4. Yan. So, ibig sabihin, pag nag-change tayo dito, change pa rin siya. Pag nag-change ulit, change. Okay? So, nagbabago yung picture. So, ano yung application nito? So, pwede sa HR, number 1, sa HR. Number 2, kung meron kayong mga items, let's say, meron kayong mga items na kailangan makita yung picture at saka yung details. So, pwede yan. Kung meron kayong list ng items, description, price, at saka yung picture. So, meron kayong pinaka-cover nyo na kapag kinlik nyo yung items na yun, lahat ng details niya mag-appear with picture. Okay? And then, kung sa medical naman, yung machine. So, yung machine nyo, lagay nyo yung details, pangalan ng machine, saan siya ginagamit, at saka yung picture. So, yun yung mga gamit niyan. Halimbawa naman sa mga brand ng kotse. So, pwede rin. Okay? So, ito yun, in terms of text. Pero pag numbers naman, so, ganun din ang gagamitin natin. Ganun din siya. Kaya lang, dito, ang hinahanap lang natin ay approximate. So, imbes na index match 0, index match 1 ang gagamitin natin. Okay? So, dito, gagawa tayo ng, let's say, sale. Ito yung sale natin. So, copy natin ito. Paste natin dito. So, diretso na natin dito sa name manager. Formula, name manager, new, gawa tayo ng sales pick. Okay? Ano yung sales pick natin? Start tayo ng index. Sa index, ano yung hanapin natin? Column B. Di ba? Comma, match, open parenthesis, ano yung hinahanap natin? Let's say, dito natin ilalagay yung sales natin. Yung sales. Dito natin siya ilalagay. Comma, saan natin hanapan yung sales? Dito. And then, comma, or omitted, pwede rin. 1 or 1. Or any number. Kasi, kaya nilagay natin yung 1, ibig sabihin, ang data natin ay ascending. Kapag nilagay natin negative 1, kailangan ang data natin ay descending. So, negative 1, descending. Positive 1, ascending. 0, nanap natin ay text. Then, close parenthesis, doon sa match, then close parenthesis sa index. Then, okay. And then, pag kinlik natin, kasi blanco yung laman natin, di ba? Kaya, sinabi niya na yun ay 0. Kasi blanco. Okay natin. Let's say, lagyan natin ng 101. 101 natin. So, name manager, sales pick. So, kinuha niya yung 100. Okay? Kasi ang value nito ay from 100 to 249. So, 250 to 449, ito yon. Then, 500 pataas, ito. Okay? So, lagay natin. Ano yung pinangalan natin dito? Sales pick. So, lagay natin to equals sales pick. Then, enter. So, ang sale natin ay, let's say, equals, mag-ko na lang tayo, run between 0 to 500. Enter. So, F9. So, ayun yung magiging 267. Nasaan 267? Ito na. So, 499. Ito pa rin. 469 yung pa rin. 33. Ito. So, pag naglalaro tayo, okay. Kasi yung run between, ibig sabihin, ang
magra-random siya between 0 to 500. So, yun yung ibig sabihin ng run between. Ang minimum natin ay 0, ang highest natin ay 500. Kaya pag pinindot nyo yung F9, ibig sabihin calculate lahat ng number na possible from 0 to 500. Kaya nagbabago-bago. Okay? Sir, pwede rin naka-hyperlink yung mga pictures, kunyari employees, tapos passport. Okay. Pero yung passport copy kasi medyo malaki yung file. Nakasave siya sa? I-link mo na lang sa ibang file. Pwede rin siya gano'n. Pwede rin. Kaya lang dito, ang gagawin mo lang doon ay ipiprint mo siya, di ba? O ipapakita. Ipapakita mo rin yung passport copy. Pag ipapakita siya, gamitan mo siya ng macro. Macro siya. So yung macro, ito binigay ko sa inyo. Picture index. Tingnan natin ito. Okay. Ito siya. Ito, macro to. Saan siya nakasave? Alt F11 natin. So sa macro, ang lalagay mo lang naman na code ay ito lang. Ganito lang kaiksi yung code. Okay? So papaliwanag ko sa inyo kung paano basahin itong code nito. Kasi meron dalawang klase. Either yung picture i-save mo sa Excel or yung picture i-save mo sa computer mo. Kasi kung malalaki yung yung size, katulad ng sinasabi mo, malaki yung size, di ba? So ilalagay mo siya dun sa computer. So para makuha siya, yung macro ang kukuha, yung address niya. Okay? So later, tuturo ko rin sa inyo to. Ito yung using macro. Yung isa naman ay using index. Okay? So clear na kayo ito? Clear na? Okay, dito naman sa HR template index. Okay? So burahin natin lahat. Hindi ko kasi nabura. So burahin nyo lahat. Okay? Burahin nyo rin ito. And then name manager, burahin nyo rin yung my pick. And then burahin nyo na rin yung Roger. Then yung code kahit di na yung code, huwag nyo na burahin yung code. Okay? Ito yung code. So pag binira nyo lahat, i-try nyo lagyan ng details. Okay? So, nabura nyo na? Okay. So, dito, VLOOKUP yung ginamit natin, di ba? Kaya lang magiging problema mo rito, okay. Ito yung ginawa niya is from employee database A2 to B7. So, yung employee database natin, nandito. Okay? Kaya lang, dito, ang lalagay nyo dito, column index. Instead of 2, maglalagay rin kayo ng formula. Para pag binago nyo, let's say, nagbagong isip ko, ayoko ng grade dito. Gusto ko ICT. Automatic, i-change niya rin ito sa city. Okay? So, itong city nito, dapat nag-automatic Dubai siya. Okay? So, ang gagawin natin, equals, so let's say, equals VLOOKUP. Ano yung hinahanap natin? Ito. F4 natin, fix natin, kasi pag binaba natin yan, kailangan E5 pa rin. Yung reference natin. Comma, saan natin siya hanapin? Okay? So, ibuo natin dito, from employee database, ilahat natin. Okay? Hanggang dulo. And then F4, comma, okay. So ngayon, hindi natin alam kung ano ilalagay natin. Kung either ba 2, or 3, or 4, or 5, or 6. Pinag-aralan natin yung match, di ba? Ano yung trabaho ng match? Hinahanap niya kung ano yung posisyon ng lookup value.
Kanina, ang sample natin ay row. Pwede tayong mag-column. So, ano yung posisyon ng joining date? Pangalawa, di ba? Ano yung posisyon ng first name? Pangatlo. So, kung gagamitin natin yung match, kada lagay natin ito, pag ito yung lookup array natin, hanapin niya kung pang ilang column. So, pwede natin siyang gamitin as column index. Okay? So, lagay natin. Match. Ano yung hinahanap natin? Yung nandito sa, kung ano man yung nanditong description. Joining date, di ba? Comma, saan natin hahanapin yung joining date? Lookup array natin. Punta tayo ng employee database, highlight natin yung whole column 1, row 1. And then, pag binaba natin, yung 1 ay magiging 2. Ayaw natin maging 2. Kailangan nakafix sa row 1. Kasi doon natin hahanapin yung joining date, first name, last name, gender. So, F4 natin. Comma. Ano yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin ay exact text. Kaya, 0. And then, close parenthesis. Ito yung sa column index natin. How about range lookup? Comma, 0. Kasi hinahanap natin ay text dun sa VLOOKUP. Then, close parenthesis, enter. So, ngayon, ang gawin natin, copy natin. So, nagbago isip ko. Ito ay gender. Pag in-enter ko, male. Ayoko ng gender dito. Grade. Pero kailangan yung pangalan dito. Same as, yung pangalan dito, same as yung nandito. Kasi pag nagbago lang siya, let's say, last name. Ang ginawa mo ay surname. Hindi niya makikita yan. So, mag-error siya dito. Kailangan, surname din ito. Para makita niya. Kasi yun yung hanapin niya. Okay? So, dito, paste naman natin dito. Copy. And then, paste natin. Okay? So, makita nyo, ang nakalagay niya ay yung sagot niya ay, maliit lang kasi, username, Rogelio. Desktop. Pero sa inyo, hindi siguro Rogelio mag-appear. Baka na error. Error nag-appear sa inyo o hindi? Ano na pangalan ng desktop niya. Okay, so ibig sabihin, nakapaloob yung ginawa kong function na login name. Kasi meron, pag nakita nyo rito, meron akong function na nilagay na login name. Ibig sabihin, yun yung pangalan ng login desktop nyo. Halimbawa, yung username. Username yan, yung login name. Okay? So, kaya naglagay tayo ng ganito. Ibig sabihin, nakalagay ko sa desktop, HR template, and then passport copy, and then yung ID 001, kinoncatenate ko lang yun dito. So, yung A2 ko. Ano yung A2? Yung A2 is ID 001. So, nakakoncatenate yun. And then, nasa na itong name nito? Itong user Rogelio desktop. Hanapin natin. Username desktop Rogelio. Ano pa yung isa? HR template passport copy. So, HR template, then passport copy. Ito siya. So, ito yung mga bubuksan niya ngayon. Kasi dito siya nakasave. So, ngayon nakita niya rito, ito yung address niya. So, pag kinlik ko, wala pa, di ba? Kasi address pa lang siya. So, dyan papasok ngayon yung hyperlink. Yung formula nating hyperlink. Ano yung hyperlink? Hyperlink, ang arguments niya ay meron tayong link location. So, yun yung kung saan nakasave yung kukuhanin natin dito. Okay? So, link location. So, ito na yan, di ba? Nakuha niya na yung link location. Ano naman yung friendly name? Ang friendly name
anong gusto niyong pangalan? So, ang ginawa ko dyan, ang friendly name, so punta tayo dito sa dulo, comma, ang friendly name ko ay like yung name, go, and passport copy. So, kiklik ko siya. So, maglagay tayo ng space. Double quotation, space, double quotation, and ito. Okay, kaya lang pag binaba ko tong E7, which is E7 here, magiging E8, surname na. So, kailangan i-lock ko siya. Ilalock ko yung E7 ko. So, i-lock natin yung E7, F4, and then enter. Yes. And then, copy natin. And then, paste. So, and then, yung format natin, gawin natin, change natin yung format. So, tanggalin natin yung naka-underline. And then, palakihin natin. So, black natin or white. That's it. So, ibig sabihin, pag click natin, go passport. So, pupunta siya dun sa may naka-link niya. So, ito. And then, click natin about go visa copy. So, sa visa naman. So, yun yung purpose ng hyperlink. Okay? Hyperlink, ginawa nating formula. So, di ba yung hyperlink, ginagawa lang natin. Right-click, hyperlink. And then, pupunta tayo dun sa kung saan nakasave yung location. Pero ito yung formula. Using formula and hyperlink. So, click natin. So, pag nagbago siya, ID 006. So, super passport copy. Click. So, iba naman passport copy. So, click nyo itong visa. Ibang visa pa rin. Okay? So, how about picture? Doon sa picture naman natin, so, copy lang kayo ng isang picture. Nagawa nyo ba yung picture? Iba hindi. So, copy nyo lang. Copy natin. Kinopy ko siya. And then, paste natin dito. Then, palakihin natin. Using this. Okay? So, malaki na siya, di ba? So, gagawa muna tayo. Bago natin i-rename itong picture, gagawa muna tayo ng formula. So, ano yung formula natin? So, sa formulas, name manager. Ano yung gusto nating name? My pic or picture ko. So, kahit na lang lagay mo. Picture ko. And then, ano yung formula natin? Equals index. Ano yung hanapin natin? Picture, di ba? So, punta tayo sa employee database. Nasaan yung picture? Column P. Okay, click natin. Comma, match. Okay, so ima-match natin. Ano yung ima-match natin? Yung code. Comma, saan natin ima-match? Employee database sa column A. Doon natin siya hanapin. Then, comma, ano hinahanap natin? Text, di ba? Exact. So, 0, close parenthesis sa match, close parenthesis sa index. Kasi dito, hindi siya nag-automatic na lagyan niya ng close. Hindi katulad sa normal na formula, nagsasuggest siya. Pero dito, hindi. Tsaka sa conditional formatting, sa naming convention, sa data validation, kayo ang maglalagay. Kaya kailangan kabisado niyo yung arguments ng mga formula. Then, okay. So, kung gusto mo ma-check kung tama, ano yung naka-enter niya? Code ID 006. So, click nyo. Check nyo kung mag-highlight yun sa 6. Nag-highlight siya, di ba? So, ibig sabihin, tama yung formula nyo. So, ano yung nilagay natin dito? Equals. So, kung nakalimutan nyo, F3. Ayaw ko muna ng F3. So, my pic na lang. Ano ba yun? Picture ko.
So, sa picture ko, mag-appear yung ito. Double click. And then, enter. So, pag dinlig niyo siya, okay na siya. Okay? Ano ulit yung functions na Ha? Ano yung tingnan mo? Edad yung? Ano yung function na pag-add ng picture? Yung pang-add ng picture. Yung index, ito. Name manager. Name manager. Dito ka gagawa ng formula. Yung formula natin na index at saka yung match. So, pag nagawa mo na, tandaan nyo lang itong picture, yung pangalan nito. So, pag nakuha nyo na yung pangalan nito, picture ko, and then yung formula nyo, para pag chinek nyo, ID 005, so doon siya lilitaw. Ibig sabihin, tama yung formula nyo ng naming convention na picture ko. So, pag tama siya, ang gagawin nyo, kumopya lang kayo ng isang picture, copy, and then, i-paste nyo lang dito. So, pag pinaste nyo, palakihin nyo lang siya. Okay? So, pag lumaki na siya, ano yung pinangalan nyo doon sa formula nyo? Picture ko, di ba? So, yun din ang ipangalan nyo rito. So, click nyo lang, and then click dito, equals, picture ko. Double click, and then enter. Kumbaga, yung formula na nilagay nyo sa name manager, siya yung kukuha, yung picture nito. Okay, kaya pag nilipat nyo siya, automatic magbabago rin siya. So, yun yung purpose ng name manager with formula. Okay? So, pag-aralan nyo lang. Practice. Kasi sa una talagang malilito kayo, pero practicein nyo siya. Pag natutunan nyo to, kausapin nyo yung HR nyo, gagawa kita ng database. Kaya lang pag na-promote ka, bigyan mo ka. So, yun. Kontratahin mo na yung HR nyo. Kasi matutuwa sigurado yung HR nyo or yung kung sino man yung humahawak. Lalo na pag kasi sakit ng ulo ng HR, lalo na yung may hawak ng passport at saka yung visa copy. Or kung meron man siya na certificate o kung ano man certificate niya, pahingin naman ng copy ng passport. So, minsan hanapin nyo pa, xerox nyo pa. Pero kung meron kayong naka-xerox dito, i-click nyo lang. Ano yung ID number mo? Enter mo lang. Mag-appear na lahat. O sige, click mo. Then print. So, madali na lang, di ba? So, saglit lang. So, ayun yung paggawa natin ng simple database ng HR template. Okay? How about naman kung nakasave sa desktop? Kasi ito yung picture natin, nakasave sa Excel. Okay? Sa Excel mismo, sa workbook natin. Paano kung hindi siya nakasave sa Excel? So, close natin to. Don't save. Okay? So, dire-diretso na tayo. Mamaya na tayo mag-break. Para... So, click natin. So, save natin ta. HR template. Bus 4. Advanced. Victory. Ito na yan. HR template with passport. Kailangan pag sinave nyo siya is macro enabled. Kung yung isa wala siyang macro, dito may macro tayo. Okay? So yung sa macro natin, so makikita nyo rito sa right click, unprotect. Alam ko walang password yan eh. So walang password. Basta unprotect lang. Nag-protect lang siya pero walang password. So right click, then unprotect nyo lang. Then unhide nyo yung employee database. Unhide nyo yung employee database. So naka-unhide siya, di ba? So meron pa kayo nakikita picture? Walang picture, di ba? So ibig sabihin, nakasave yung picture sa computer. Okay. Kailangan alam nyo kung saan nakasave. So Alt F11.
So, pag kinlik nyo siya, database. So, database nyo, right-click, view code. Right-click, view code. Okay? But first, paano nyo ilalagay yung picture? Delete muna natin yung comment. Comment lang yun. Okay? Yung picture. Sa comment siya. So, paano tayo maglagay ng comments? Right-click, insert comments. Kaya lang, text siya, di ba? So, lalagay natin ng picture. Activated yung loob ng comment natin. Ibig sabihin, mag-enter tayo ng text. Pag gusto nyo mag-enter ng picture, i-click nyo yung side. Ito yung active cell, di ba? Pag kinlik ko to, so wala na yung active cell sa gitna. Ito na siya. And then right-click format cell or control 1. And then color lines, color and lines. And then color. And then fill effect. And then picture. And then select picture. Mag-select kayo kahit na anong gusto nyo. Okay, so let's say select natin ng batang-bata. So, picture. Let's say, mag-select tayo ng isa. Then, okay. Then, okay. So, ito na siya, di ba? So, palakihin nyo lang. Okay, so, palakihin natin. Palakihin natin. Kapag i-click natin, mawawala. Kaya, show natin. Okay? Nakashow na siya, di ba? Saan nakasave ngayon yung mga picture? So, right-click, view code. So, pag nag-right-click, view code tayo, pupunta mismo tayo dun sa worksheet. Okay? Sa worksheet arguments natin. By default, let's say, dito tayo. Right-click, view code. Okay? Ganyan yung makikita nyo. Right-click, view code. So, kung gusto nyo magpunta ron, gusto natin ma-activate yung cell natin. Ito, gusto natin ma-activate kapag binago natin yung code. Doon pa lang mag-trigger yung macro natin kapag binago natin ito. So, ibig sabihin, pag binago natin ito, ang gagawin natin dito sa sheet 1 natin, right-click, view code. So, general, di ba? Gagawin natin worksheet. Worksheet. Ito yung selection change. Okay? Selection change, ibig sabihin, ng selection change, ito, pinalitan natin dito. Ito, pinalitan natin dito. Pero, ang target natin ay kapag pinalitan yung E5. Doon siya mag-trigger pag pinalitan natin yung E5. So, papalitan natin ito ng change. Hindi sa selection change. Kapag change. Kapag yung target nating E5 ay pinalitan niya, kailangan mag-trigger yung macro natin. Okay? So, ano yung macro natin? So, view code. Ito na yan. If target.address, ito yung mismong, kahit copy nyo lang to, ito mismo yung code natin is equal to E5. Kasi nandito yung code natin eh. Nasa E5, di ba? E5. Ito yung code natin. Okay? So, nasa E5 siya. Kapag yung E5 daw ay nagbago, mag-change ito. Target.comment shape .fill. Ito, copy nyo na lang din. Pero pag wala siya, mag-appear naman siya eh. Okay? Target .control J. So, meron kayong comment. Kailangan lang kabisaduhin nyo kung ano yung mga nakalagay doon. Okay? So, kung di nyo kabisado, copyin nyo yung code. Okay? And then, yung picture ko, ito yung picture ko nito, ito yung variables nyo na ilalagay nyo dito. Kung saan nakasave. Kumbaga, ito yung code, and then ito yung kung saan nakasave.
So, nakasave siya sa username. Ito yung kaninang ginawa natin login name. Environ, ibig sabihin ito, environ username. Ito yung login name niyo. Yung pangalan ng computer niyo. Okay? And then, nakasave sa desktop, sa HR template, picture, at yung name yung nasa E5. Ano ba yung value ng E5? Yung value ng E5, ano yung value ng E5? ID 0001. Tapos, meron ako nakalagay na underscore pic para ma-identify ko siya na picture. Kung meron kayong visa, underscore visa para mas madali. And then .jpeg. Kung ano yung extension na gusto nyo ilagay. Either .jpeg or ano pa ba, PNG or kung ano man yung gusto nyo. Okay? So makikita natin yon. Saan ba na siya nakasave? Sa HR template. And then passport copy, no? And then yung name. Kailangan ganun din yung name. Ay, hindi ito yun. Sir, dapat yung picture, pare-parehas yung extension niya? Oo, kailangan pare-pareho. Kailangan pare-pareho yung extension niya. Hindi pwede yung magkakaiba. Okay? So, ang nakalagay natin dito nakalagay natin is underscore pic. HR template picture. Desktop, HR template, picture. Ito sa picture. So sa picture, ID 001 underscore pic. Underscore pic underscore. So kailangan, yan yung name ng picture nyo. So yung pagkuhanan nyo ng picture. So para pag tinawag niya dito sa may Excel nyo, magbabase dito sa ID. Para mas madali niyang hanapin. So pag kinlik ko to, let's say 03, magbabago siya. Pero using macro. So hindi na siya nakasave dun sa file ng Excel nyo, kundi nakasave siya sa Excel, sa desktop nyo. Or kung meron kayong shared drive, pwede rin sa shared drive. As long as na ilalagay nyo yung link niya. Okay? So, may tanong? So, tingnan nyo kung alin yung mas madali sa dalawa. Depende kung saan kayo, let's say kung magtitipid kayo sa file, yung bigat ng file nyo, mas maganda gamitin itong macro. Kasi yung Excel nyo, yung picture nyo, nakasave sa computer nyo. Hindi dun sa Excel file. Kasi minsan kung maganda yung resolution ng picture, malaki siya eh. Lalo na MB. So mabigat siya. Kung meron kayong 1,000 employee or 1,000 items na may picture, mabigat na yon. So mas maganda kung nakasave siya sa isang folder sa desktop nyo or sa computer nyo, kahit sa C drive. Okay? Ha? Alin? Tinype lang. Pwede nyo i-type, pwede nyo i-copyhin. Yung picture ko, naka-type lang yun. So ito, type or kabisaduhin nyo. Pwede nyo rin kabisaduhin kung magaling pa kayong mag-memorize. Kasi ako, medyo mahina na ako sa memorization eh. So minsan, pag gumagawa ako, nagawa ko na to eh. Kukopihin ko na lang minsan. Kasi minsan nakakalimutan ko rin yung mga code na inilalagay ko. Lalo na, kasi marami akong ginawa ngayon na macro sa amin, sa office namin. Kasi pag nagsisend ako ng report, alam nyo ba kapag nag-send kayo ng report, halimbawa, meron kayong, let's say, wala pala ako rito. Meron akong laging sinesend na report. So pag nagawa ko na yung report, may Excel file na ako. Gusto kong i-send dito sa halimbawa ay sa Paris Gallery. May kiklik lang ako, automatic. Pag hinlik ko yun, i-attach na to, and then meron na akong body of the message, isi-send na niya. So kasama rin yan sa macro. Meron din yan, send rin. Macro pa rin yan. Tinuturuan mo rin yung mga colleagues mo, sir. Hindi naman sila interesado eh.
Hindi sila interesado. Yung mga interesado, marami nagtatanong sa akin, lalo na yung sa accounts namin, nagpapatulong sila, nagpapagawa ng template. Ito yung gusto ko. Kasi meron sa amin na, okay? So, meron akong, let's say, 8. Let's say, PMT na tayo. Ano ba yung panang PMT equals PMT. So, rate, meron tayong rate, and per, and PB. Rate and per PB. So, ang PB mo, ang rate mo is 10% within, let's say, 3 years. 3 years is 36 months, di ba? And then, meron kayong, let's say, 100,000 equals PMT. And then, rate mo, ito yung per year, divided by 12, comma, and per mo is 36, and then comma, ito. Okay, so sa peso siya. Negative kasi PMT, papalabas. Okay? Hindi ko kayang hulugan yung 3,000. 3,200. Gusto ko ay 2,000 lang. Ilang years ko pwedeng hulugan? Or, ilang percentage yung pwede kong magtubo. Kumbaga, babaguhin mo either ito or ito nang mapifix mo yung na 2,000 ito. So, goal seek. So, data. What if analysis. Ito siya. Lakihin muna natin. Alt W G. Kaya lang yung active cell nyo, kailangan natin sabihin mayroong formula. Okay? So, nasa na tayo? Data. What if analysis, goal seek. Sa goal seek nyo, set cell, D4. Saan nyo isa-set? Sa negative, 2,000. Yan, 2,000 tayo. Changing cell. Ano yung mag-change na cell? Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, let's say 36. 36 months. Instead of 36 months, ilang months? Okay. Siyempre, tataas yan. Kasi, baba yung hulog nyo eh. Then, okay natin. So, naging 64 months. Okay. Pero 2,000 yung hulog nyo. Okay. So, kumbaga yan yun. So, pwede nyo rin i-macro yan. Pag minacro nyo yan, naigsi lang yung code. So, pag ni-record nyo, record natin sa macro para makita nyo yung code. Kasi dito ako nag-umpisa paano ako gumawa ng code. I-record ko muna, tingnan ko yung code, then i-edit ko. So, record natin. Okay? And then, let's say this workbook. Okay. So, punta tayo ng data, what if analysis, goal seek, D4, ang gusto ko naman ay negative 3,000. Balik natin sa 3,000. And then, ayun yung changing cell. Ito yung changing cell ko. And then, okay. And then, okay. So, ibig sabihin ay 39 months. So, stop natin. Stop natin. So, ano yung code natin ngayon? Visual Basic. So, automatic magpo-produce siya ng module. Ay, ano ba yung pa natin? Ito. Sa book 1. So, ito lang yung goal seek nyo. Range D4, goal seek. Ano yung goal mo? Ano yung changing cell? So, ibig sabihin, range D4, ito yung merong formula. Ito yung babaguhin mo. Okay? Yun yung dot goal seek. Ano yung goal mo? Anong value ang gusto mong ma-achieve? And then, yung changing cell, ano yung cell na magbabago? So, yun lang. Pag ni-record mo yun, so, pwede mo siyang kuhanin at ilagay sa isang macro kung ito yung... So, ganito yung pag-generate. Ang nilagay naman namin doon, ito ay kailangan, mababago namin ito, pero ang goal namin ay 0. Kasi kailangan yung gastos namin at saka yung sale namin ay break-even. So, pag mataas yung cost, kaysa sa sale, hindi pwede. Okay. So, kailangan minimum sale niya yung generate. Yun yung minimum niya. So, pag na-achieve niya yung minimum sale na yan, pwede siya magtuloy-tuloy. Or pwede siya gawin. Okay?
Then yung changing cell. So, yun yung pag-record ng macro. Okay? So, may tanong? Sir, paano yung pagka nawala na yung mayor? Ha? Mayor siya. I mean, hindi siya yung by 36 months, di ba? Kung by year mo siya, Diretso na, hindi mo siya i-divide sa 12. Kasi yung months dinivide natin sa 12, di ba? Ito, divide sa 12. So ngayon ito, delete natin. Ito ngayon ang di-divide natin, ito ngayon ang di-divide natin sa 12. Kasi yung 39, itong months natin, 39 eh. So gagawin natin tong 3 years. So years naman siya. Or divided by, so enter natin. Ito dapat ay 3 na lang. 3 years. Kasi ito, per year. Ito ay per year. Kumbaga kanina, kinumpute natin as per month. So ganito rin siya. Ganun din. Kung hindi kasama yung per month. So year mo na, convert mo na lang by year. So kung ang percentage mo ay, ito ay per year or per month, pag per month ito, month din ito. Pag per year ito, year din ito. So hindi mo na siya i-divide by 12. So ganun. Pwede rin ibang formula, sir. Iba rin. Kahit plus, kunyari mo, ito, equals 8, 2. Ano yung sagot mo dyan? 10. Ang gusto ko rito ay, what if? Data, goal seek, ano yung changing cell ko? Gusto ko lang ay 8. By changing value, ito. Ano magiging sagot nito? 6, di ba? 6 plus 2. 8. So, pag inokay ko siya, 8 na siya. Basta importante, yung papalitan mo ay yung result nung constant mo. Tapos, ang i-adjust naman niya ay yung changing cell, yung constant. Okay? So, ito yung magbabago. Bababay niya yung may formula at saka yung constant. So ito rin, pwede mo rin baguhin ito. Let's say gusto mo ay 20. Anong magiging value nito? What if this is 20? What is the value of this? So 14. So 14. So goal seek natin. So kung alam mo shortcut, Alt. So nag-appear A, nag-appear W, then G. Goal seek. Anong value gusto mo? 20? Isa lang. 20 by changing cell. Ito. And then, okay. So, 14. Okay? So, clear? So, dyan nagtatapos ang ating week 3.